Ngano sige man pangita sa 51 billion. Lara, 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH kaya di man nila kwaon. Sa puso ng unang distrito ng lungsod ng Davao, makikita ang kwento ng pagbabago at malasakit. Isang kwento ng mga kalsada, tulay, at mga proyekto na hindi lang makikita sa papel, kundi ramdam ng bawat Davaoenyo sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang bunga ng dedikasyon ni Congressman Paulo Z. Duterte mula 2020 hanggang 2022. May mga bumabatikos, may mga nagdududa, pero nananatiling matibay ang katotohanan. Ang Department of Public Works and Highways, Region 11, kasama ang Davao City District Engineering Office, ay nagbantay sa bawat pisong inilaan. Ngano sige man pangita sa 51 billion. Lara, 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH kaya di man nila kwaon. Mula taong 2020 hanggang 2022. Mahigit 49.8 billion pesos ang nailaan para sa infrastruktura ng lungsod. Mga proyektong nagbago ng itsura at takbo ng Davao. Ang bypass roads, hindi lang dalisay na biyahe ang hatid. Sa mga barangay na nadaanan, nagbukas ito ng oportunidad mula sa tindahan hanggang sa farm-to-market roads. Dako kasi kausaban sa mo. Hindi ko siya kayo. Sa nakasemento. Kaya na siya. Makagawas na may diri sa gawas. Makadisplay. Napalingkamutan man niya nga mahimo masimento. Di po sa pikas na obserbaran ako nga na-open ang mga kalsada sa bukid. Dako yung tabang sa mga taga-dire, sa taga-bukid. Isa sa pinaka-pinapangarap ng Davao, ang Coastal Road. Hindi lang kalsada, kundi proteksyon laban sa pagbaha at isang lugar kung saan nakikita ng mga Davaoenyo ang bagong muka ng kanilang syudad. Kuya, salamat sir. Labi sa mo sa ko sir kadadlaw jud ko magbiyahe. Nya naay mga karga-karga nako. Diri jud ko dayon basta na ako ito rail kalinan. Dali na kayo mga 5 minutes na lang gikan sa Ikulan to Puan. Mga proyektong magpapabilis sa daloy ng trapiko. Mula sa Maa Magtuod Flyover hanggang sa Ulas Viaduct. Oras na matapos, bawas stress, bawas abala, mas magaan ang biyahe. Katong 2011 among barangay wa jud kabalo ato na hilato day mukal ang tubig na way saba. Sa kalit nga pagbaha ang Davao City kagabi tungod sa pag-awa sa pangil sa pangil. Baha na walay saba ba. Yun, igipunit mo to the feet na asa. Dili tubig ang hampak atong adlaw. Una pamilya ang totally washed out ang mga bahay. Samantalang patuloy pa sinasat city government ang sinasabing 15. Tigwang og bata ang kasangaran na ko ano. Ang tubig na sa Gulapok dili to baha amo tong sa tong klase. Labing siyam na po ang kumpirmadong patay sa nangyaring flash floods sa lungsod ng Davao. Ayon sa isinagawang... Kaya ang mga patay ato, ang mga baba, pati buntis, ang namatay. Hindi malilimutan ang baha noong Hunyo 2011 kung saan mahigit 30 buhay ang nasawi
at libong kabahayan ang napinsala sa Matina. Kaya't higit 10.5 billion pesos ang inilaan para sa flood control. Proteksyon ito para sa mga pamilya at kabahayan. Nindot o gwapo ang naay dike. Sayon na pagkuan sa tubig, dili na diso-diso. Kung patong wala pa'y dike, ma'am, bago lang ang kanang magsugod ang ulan, magkuan na magsige na og panglingi kung unsa na ang tubig dito sa Matina Crossing. Kaya abot man ni dito sa tuyok ang tubig pa inyo dito sa crossing. Mula patubig hanggang tulay, mula barangay hall hanggang public buildings, lahat nakatutok sa mas maayos at mas ligtas na pamumuhay ng mga taga Davao. On our part, we are doing the best we can to monitor all these projects and then to make sure that they adhere or ginasunod nila kung unsa ang nasa mga plano based on our quality standards. Malinaw ang datos, malinaw ang tala. Ang serbisyo publiko ay nasa transparency, hindi sa chismis. Salamat kayo sa inyong pagsalig, kanunayng pagsuporta sa among pamilya Duterte. Ito ang kwento ng pamumuno ni Congressman Paulo Z. Duterte. Isang kwento ng malasakit, kaunlaran at paninindigan. Isang pamana ng infrastruktura para sa bawat Davaoenyo.